Isang malakas na kulog ang pumunit sa katahimikan ng Barangay Maligaya, kasabay ng pagpatak ng mga unang butil ng ulan na tila nagbabantang bumuhos ng malakas. Sa loob ng isang malaking gate na bakal, naghihintay si Clara. Hawak ang isang lumang bagahe. Ang hangin ay malamig, hindi lang dahil sa papalapit na bagyo, kundi dahil sa bigat ng hindi maipaliwanag na pakiramdam na bumabalot sa kanya. Huminga siya ng malalim, pinipilit iwaksi ang kaba. Ito na ang simula ng lahat. Ito na ang kanyang bagong pag-asa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ito dahil sa lamig, kundi sa takot. Takot sa hindi kilalang kapalaran, sa mga taong makakasalamuha niya, at sa pinakamalaki sa lahat, takot na baka hindi niya kayanin. Ang mga mata niya ay napako sa malaking bahay sa unahan, isang mansyon na tila nakatago sa likod ng matatayog na puno at makakapal na pader. May naririnig siyang mahinang tunog mula sa loob, isang bagay na hindi niya malaman kung musika ba o tunog ng pag-iyak. Ang sasakyang naghatid sa kanya ay umalis na. Iniwan siyang nag-iisa sa harap ng malaking pintuan. Napakagatlabi, si Clara. Ito na ang kanyang pagkakataon para makabawi, para makapagpadala ng pera sa pamilya niya sa probinsya. Pero habang papalapit siya sa pintuan, mas lalong lumalakas ang kanyang pangamba. Ano bang naghihintay sa kanya sa loob ng tahanang ito na tila nababalot ng hiwaga at lungkot? Bumukas ang malaking pintuan. Iniluwal ang isang lalaking nasa mid-30s, matangkad, may ayos na buhok, at blankong ekspresyon sa mukha. Siya si Alejandro Reyes. "Ikaw na ba si Clara?" tanong niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bahid ng pagod. Tumango si Clara, pinipilit ngumiti. "Opo, sir. Ako nga po." "Halika sa loob," sabi niya, at bumukas ang daan para sa kanya. Sa pagpasok niya, isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanya. Dala ang amoy ng mamahaling pabango at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Parang amoy ng kalungkutan. Ang loob ng bahay ay napakaganda. Puno ng mga mamahaling antigong kagamitan at malalaking paintings. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang paligid ay tila tahimik na tahimik, maliban sa isang mahinang tunog na muli niyang narinig. "Maupo ka muna," utos ni Alejandro. Itinuro ang isang sofa. "Maghahanda ako ng maiinom." Habang naghihintay, sinubukan ni Clara na pakalmahin ang sarili. Pinagmasdan niya ang paligid. Napansin niya ang isang malaking hagdanan na papunta sa ikalawang palapag. Sa bandang dulo ng sala, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa isang wheelchair, nakatalikod sa kanya. Mukhang matanda na ito at nakasuot ng mamahaling damit. Bumalik si Alejandro, dala ang isang baso ng tubig. Inabot niya ito kay Clara. "Salamat po, sir," sabi niya. "Walang anuman," sagot ni Alejandro. "Alam mo na ba ang mga kailangan mong malaman tungkol sa trabaho?" "Opo," mabilis na sagot ni Clara. "Inalagaan ko po ang bata, linisin ang bahay, at sundin ang mga utos ninyo." Nagbuntong hininga si Alejandro. Hindi lang basta inalagaan. Ang anak ko, si Maya, medyo may espesyal na pangangailangan. 7 taong gulang na siya. Matagal na rin mula nang mamatay ang asawa ko. Simula noon, parang nawala ang sigla niya. Hindi na siya nagsasalita. Nananatili lang sa sarili niyang mundo. Napatingin si Clara kay Alejandro. Nakita niya ang lalim ng kalungkutan sa mga mata nito. "Susubukan ko po, sir. Gagawin ko ang lahat." Sa sandaling iyon, isang tinig ang narinig niya. Mahina ngunit malinaw. Mula sa direksyon ng babaeng nakaupo sa wheelchair. "Sino ang bisita mo, Alejandro?" Nilingon ni Alejandro ang babae. "Siya po si Clara, ma. Ang bago nating kasambahay." Dahan-dahang lumingon ang matandang babae. Napakaganda pa rin nito sa kabila ng kanyang edad. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at paghuhusga. "Si Doña Elena San Juan." "Clara, ha?"
sabi ni Doña Elena. Ang boses ay tila kutsilyo. Sana'y hindi ka katulad ng iba. Masyado nang madalas ang nagbago dito. Napalunok si Clara. Naramdaman niyang tila sinusuri siya ng matandang babae mula ulo hanggang paa. Sige na, Alejandro. Ipakita mo na sa kanya ang kwarto niya at si Maya. Dagdag ni Doña Elena na para bang nagsasawa na sa usapan. Dinala ni Alejandro si Clara sa ikatlong palapag ng bahay. Sa isang maliit na kwarto, ipinakita niya ang simpleng higaan at aparador. Dito ka natutuloy, sabi niya. Ang kwarto ni Maya ay nasa kabilang dulo ng hallway. Huwag kang mag-alala. Sanay na siya mag-isa. Pero kailangan mong maging mapagpasensya. Bago umalis si Alejandro, tumigil siya sa may pinto. Maya, medyo mahirap siyang lapitan. Hindi siya nagsasalita. Pero sana ay makakita ka ng paraan. Iniwan siyang mag-isa sa maliit na kwarto. Pinilit niyang ngumiti, ngunit sa kanyang puso, may bumubulong. Ang lamig sa bahay na ito ay hindi lang galing sa simoy ng hangin. Ito ay galing sa mga tao. Lumabas si Clara ng kanyang kwarto. Naglakas loob na puntahan ang kwarto ni Maya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, isang batang babae na may mahabang itim na buhok ang nakaupo sa sahig. Pumipilipit ng isang piraso ng papel. Nakasuot ito ng puting damit at ang mga mata nito ay nakatuon sa papel na hawak niya, walang bakas ng emosyon. Lumapit ng dahan-dahan si Clara. Hello, mahinang sabi niya. Ako si Clara, bagong kasambahay niyo. Walang reaksyon ng bata. Tila hindi nito narinig ang kanyang tinig. Patuloy lang ito sa pagpilipit ng papel na tila walang ibang mundo sa paligid. Naglakas loob si Clara na umupo sa sahig, ilang di pa ang layo kay Maya. Tahimik lang siyang nakaupo, pinapanood ang bata. Ang ulan sa labas ay bumubuhos na ng malakas. Ang mga kulog ay sunod-sunod. Sa loob ng tahimik na kwarto, sa gitna ng karangyaan, ngunit nababalot ng kalungkutan, si Clara ay naghihintay. Naghihintay ng kahit kaunting senyales. Kahit kaunting tugon mula sa batang tila nawawala sa sarili nitong universo. Ngunit si Maya, parang isang estatwa, ay nanatiling nakatuon sa kanyang ginagawa. Walang imik, walang kilos, walang anumang palatandaan na siya ay naroroon. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Clara. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa nararamdaman niyang bigat at kawalan ng pag-asa. Ang unang araw niya pa lamang, at ramdam na niya ang lalim ng hamon sa kanyang harapan. Paano niya maaabot ang pusong tila nakakulong sa isang mundong walang tinig? Narinig niya ang yabag ng paa papalapit sa pinto. Bumalik si Alejandro. Nakita niya si Maya at ang ekspresyon niya ay tila nagbago. May bahid ng pag-aalala at pagkadismaya. Maya? Tawag niya. Ang boses ay bahagyang tumaas. Anak? Nandito si Clara. Ngunit si Maya ay hindi kumibo. Tila mas lalo pa nitong inilapit ang papel sa muka. Iniiwasan ang tingin ng ama. Napabuntong hininga si Alejandro at ang buntong hininga niya ay tila naglalaman ng lahat ng kanyang pagod at pagkabigo. Tumingin siya kay Clara. Ang mga mata niya ay tila nagsusumamo ng pasensya. Huwag kang susuko. Mahina niyang sabi kay Clara. Bago lumabas ng kwarto, iniwan silang dalawa muli. Napalunok si Clara. Kailangan niyang maging matatag. Ngunit sa ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang nakabibinging katahimikan ni Maya. Isang katahimikan na kasing lakas ng bumubuhos na ulan sa labas. Parang isang malalim na balon na puno ng hindi nasasabing kwento. At siya ay nasa bingit na ng pagkahulog dito. Bumagsak ang pinto ng silid ni Maya na nagulantang sa kanya. Mula sa labas, narinig niya ang mahinang yabag ng mga paa palayo. Si Clara. Naiwan siyang muli mag-isa sa kanyang mundo, kasama ang kanyang mga piraso ng papel at ang mga anino na tanging siya lang ang nakakakita. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba.
May presensya. Isang presensya na hindi niya maintindihan kung bakit tila hindi siya tinalikuran, kahit papaulit-ulit siyang nagtatago. Napahawak si Maya sa kanyang dibdib. May kakaibang kirot doon, hindi pisikal, kundi parang isang malungkot na awitin na hindi niya kayang kantahin. Tumingin siya sa bintana. Ang mga patak ng ulan ay tila mga luha ng langit. Napapikit siya. Pilit na hinahanap ang mukha ng kanyang ina sa bawat patak, sa bawat kulog. Ngunit wala. Wala ang ina. At ang babaeng si Clara, bakit siya nandito? Bakit hindi ito sumusuko? Dumating ang mga sumunod na araw. Hindi sumuko si Clara. Sa bawat umaga, muli siyang haharap sa pinto ng kwarto ni Maya. Dala ang isang bagong bagay, isang laruang kahoy na hayop, isang makulay na krayola, isang maliit na libro na may mga larawan. At sa bawat umaga, siya ay tila tinataboy ng katahimikan ni Maya o minsan ng mga matatalim na tingin nito na parang gustong sabihin, "Huwag mo akong guluhin." Isang hapon, habang naglilinis si Clara sa sala, naririnig niya ang mahinang hagik-gik. Mabilis siyang napalingon. Nakita niya si Maya, nakaupo sa isang sulok, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ito nakikipag-usap, ngunit ang mga balikat nito ay bahagyang gumagalaw. Parang may pinapanood. Dahan-dahang lumapit si Clara. Pinilit niyang huwag maging masyadong halata. Naupo siya sa sahig, ilang metro ang layo, at tahimik na nagmasid. Nakita niyang nakaturo si Maya sa labas, kung saan may maliit na ibon na tumalon-talon sa sanga ng puno. Pagkatapos, tila may naisip si Maya. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at nagsimulang gumuhit. Hindi ito mga salita, kundi mga linya at hugis. Nakita ni Clara ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang piraso ng papel at isang krayola. Sinimulan niyang iguhit ang isang simpleng bulaklak. Pagkatapos, ang isang maliit na ibon, katulad ng nasa labas. Inilapag niya ang kanyang guhit sa sahig, sa pagitan nila. Sandali, tila nag-aatubili si Maya. Tinitigan nito ang guhit ni Clara, pagkatapos ay ang sarili nitong guhit. Pagkatapos, dahan-dahan, kinuha nito ang dilaw na krayola at dinagdagan ang guhit ni Clara ng maliit na araw sa tabi ng bulaklak. Napatigil ang paghinga ni Clara. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi ito isang malaking pagbabago. Hindi ito pag-uusap. Ngunit ito ay isang tugon. Isang pagkilala. Sa mga sumunod na linggo, ang mga ganitong sandali ay unti-unting dumadami. Hindi pa rin nagsasalita si Maya. Ngunit minsan, kapag inalok ni Clara ang isang karayola, kukunin ito ni Maya. Kung maglalagay si Clara ng larawan ng pusa, minsan ay gagawa ni Maya ng buntotang pusa. Ito ay mga maliit na bagay, mga piraso lamang ng puzzle, ngunit para kay Clara, ito ay malalaking tagumpay. Dumating din si Alejandro sa mga sandaling ito. Nakikita niya ang pagbabago, kahit paunti-unti. Isang araw, nakita niya si Clara na nagkukwento gamit ang mga daliri, ginagaya ang galaw ng mga ibon, at si Maya naman ay tahimik na nakikinig. Ang mga mata ay nakasunod sa mga kamay ni Clara. "Mukhang nagkakasundo na kayo," sabi ni Alejandro, na may halong pagtataka at pag-asa sa kanyang boses. Ngumiti si Clara. "Kailangan lang po ng pasensya, sir, at pagmamahal. Ngunit hindi lahat ay positibo." Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan si Clara, pumasok si Doña Elena sa kusina. Nakasandal ito sa may counter, ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat kilos ni Clara. "Nakikita ko ang ginagawa mo," sabi ni Doña Elena. Ang boses ay walang emosyon. "Pero huwag mong isipin na dahil lang sa pagguhit-guhit mo dyan, ay may mararating ka na." Napahinto si Clara sa paghihiwa. "Hindi ko po alam ang ibig ninyong sabihin, ma'am." "Alam mo yan?" mariing sabi ni Doña Elena. "Ang bata ay kailangan ng profesional, hindi ng isang simpleng kasambahay na nagbabakasakali. Ang pagka-autistic ni Maya ay hindi biro. Baka masira mo lang siya lalo." Naramdaman ni Clara ang paglamig ng kanyang mga kamay.
Alam niyang may kinakatakutan si Doña Elena, ngunit ang mga salita nito ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Hindi ko po siya sinisira, ma'am. Mahinang sagot ni Clara. Pinipilit pigilan ng kanyang boses na manginig. Mahal ko po siya. Tumawa ng mahina si Doña Elena, isang tawang walang saya. Mahal? Ang pagmamahal ba ay nakikita sa pagbibigay ng Crayola? Mag-ingat ka, Clara. Huwag kang masyadong lumapit sa bata. Baka masaktan ka lang. O baka masaktan mo siya. Umalis si Doña Elena. Iniwan si Clara na nanginginig. Naramdaman niya ang bigat ng pagsubok na paparating. Alam niyang ang simpleng pagpapalitan ng guhit at ngiti ay hindi sapat. Kailangan niyang mas lumalim. Kailangan niyang mas maintindihan si Maya. At kailangan niyang maging mas matatag laban sa mga taong gustong humila sa kanya pababa. Isang gabi, habang nag-aalala si Clara sa mga salita ni Doña Elena, nagkaroon siya ng ideya. Naalala niya ang mga kwento tungkol sa mga bata na nahihirapang magsalita pero nakakakonekta sa pamamagitan ng musika. Binuksan niya ang radyo sa kwarto ni Maya. Tahimik pa rin si Maya, ngunit hindi ito umiiyak o nagtatago. Nakaupo lang ito, nakikinig. Pinili ni Clara ang isang malumanay na kantang original Filipino music. Habang tumutugtog ang musika, kumanta siya. Mahina ngunit puno ng damdamin. Hindi para kausapin si Maya kundi para ibahagi ang isang emosyon. Pagkatapos ng kanta, nagkaroon ng ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isang napakahinang tunog ang narinig ni Clara. Tumingala siya. Nakatingin si Maya sa kanya. At sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-uusisa sa mga mata nito. Pagkatapos, dahan-dahan, itinuro ni Maya ang radyo. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Itinuro niya ang kanyang sarili. Ako? Tumango si Maya. Pagkatapos, itinuro niya ang radyo muli. At pagkatapos ay kay Clara. Parang tinatanong niya kung maaari bang tumugtog muli ng kanta. Napalunok si Clara. Ang kanyang puso ay bumibilis. Ito na yon. Ito na ang simula. Ngumiti siya kay Maya, isang nangiting puno ng pag-asa at determinasyon. Inabot niya ang kanyang kamay, hindi para hawakan, kundi para ipakita ang kanyang kahandaan. Oo, Maya, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Kakanta ulit tayo, sama-sama. Ang mga salita ni Clara na, kakanta ulit tayo, sama-sama, ay tila naging isang maliit na kidlat sa katahimikan ng tahanan ng mga Reyes. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may dalawang puso na tila nagkakaintindihan sa kabila ng kawalan ng salita. Ngunit sa kabilang banda ng mansyon, isang matandang babae ang tila nakakaramdam ng papalapit na bagyo. Isang bagyo na hindi gawa ng kalikasan, kundi ng pag-asa na nagsisimulang sumibol. Para kay Alejandro Reyes, ang tunog ng pagtawa ni Maya, kahit pa ito ay napakahina at kasabay ng musika, ay tila musika sa kanyang pandinig. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng kahit anong tunog ng kasiyahan mula sa kanyang anak, mula nang mamatay ang kanyang asawa. Bumalik sa kanya ang alaala ng masasayang araw, ng mga yakap, ng mga kwentuhan. Ngunit kasabay ng pag-asa, may bumabalik ding takot. Takot na baka ang pagbabagong ito ay panandalian lamang. Takot na baka masira muli ang lahat. At higit sa lahat, takot sa reaksyon ng kanyang ina, si Doña Elena, na hindi kailanman nagustuhan ang anumang pagbabago sa kanyang nakasanayan. Bumigat ang pakiramdam ni Alejandro habang papalapit siya sa maliit na silid ni Maya. Narinig niya ang mahinang awitin na nagmumula sa radyo at ang mas mahinang tinig ni Clara na sumasabay dito. Tumingin siya sa loob. Nakaupo si Clara sa sahig, hindi kalayuan kay Maya, at pareho silang nakatingin sa radyo. Si Maya, sa kauna-unahang pagkakataon na nakikita ni Alejandro, ay may bahid ng interes sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi na blangko.
Mayroon itong kislap na tila naghahanap ng isang bagay. Nang matapos ang kanta, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos, marahan, itinuro ni Maya ang radyo. Pagkatapos ay si Clara. Bumulong ito ng isang salita, isang tunog na hindi pa naririnig ni Alejandro mula rito. Ulit, napalunok si Clara. Tumingin siya kay Alejandro na nakatayo lang sa may pintuan. Tila hindi makapaniwala. Ngumiti si Clara, isang ngiti na puno ng tagumpay at pag-asa. Oo, Maya. Ulit. Pinindot niya muli ang play button sa radyo. Habang tumutugtog ang musika, tinitigan ni Alejandro ang kanyang anak. Ito ang unang tunog ng saya na narinig niya mula kay Maya sa loob ng halos 2 taon. Ito ang unang senyales na baka may pag-asa pa. Ngunit kasabay nito, isang lumang takot ang bumalik sa kanyang puso. Ang takot sa kanyang ina. Maya-maya pa, narinig niya ang pagdating ng wheelchair ni Doña Elena sa hallway. Bumigat ang kanyang dibdib. Alam niyang malapit nang matapos ang tahimik na pag-asang ito. Ano itong ingay na naririnig ko? Tanong ni Doña Elena. Ang boses ay tila yelo. Pumasok siya sa silid ni Maya. Ang kanyang mga mata ay agad na napako kay Clara at pagkatapos ay kay Maya na nakikinig sa musika. Ma, sabi ni Alejandro, lumapit sa kanyang ina. Si Clara, nagpapatugtog lang ng musika para kay Maya. Musika? Ulit ni Doña Elena na may halong pagkutya. Tinitigan niya si Maya na tila biglang natakot at yumuko, ngunit hindi na ito bumalik sa dati nitong pagiging manhid at mukhang nagugustuhan naman ng bata. Tumingin si Doña Elena kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Clara, tama ka ba sa ginagawa mo? Ang bata ay hindi laruan. Naramdaman ni Clara ang pagbilis ng kanyang pulso. Naka-align ang mga salita ni Doña Elena sa mga dating sinabi nito sa kanya sa kusina. Hindi ko po siya ginagawang laruan, ma'am. Pinapakita ko lang po sa kanya na may mundo pa sa labas ng kanyang sarili. Mundo? Humalakhak ng mahina si Doña Elena. Ang mundo niya ay nasa loob ng 4 na sulok na yan. At ang dapat mong gawin ay sundin ang mga utos, hindi ang magpakalat ng ingay na yan. Tumingin siya kay Alejandro. Alejandro, hindi ko gusto ang nangyayari. Ang bata ay kailangan ng tahimik at kontroladong kapaligiran. Hindi ito kindergarten. Bumuntong hininga si Alejandro. Naramdaman niya ang pressure mula sa kanyang ina. Tumingin siya kay Clara. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, ngunit pati na rin ang kaunting takot. Ma, simula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Sa loob ng 2 taon, hindi natin nakita ang ganito kay Maya. Si Clara, may nagagawa siya. May nagagawa? Matalim na sabi ni Doña Elena. Nasisira niya ang kaayusan dito. Sino ang nakakaalam ng mas mabuti para kay Maya? Ako. Ako ang kanyang lola. Ako ang nakasama niya bago siya nawala sa sarili niya. Alam ko ang pinagdaanan natin. Naramdaman ni Alejandro ang sakit sa mga mata ng kanyang ina. Alam niyang malalim ang sugat na dala ng pagkamatay ng kanyang asawa at ang pagkawala ng anak nito sa sarili nitong mundo. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tila ang lahat ng pag-asa ay nagiging dahilan para mas lalo itong matakot. Ma, hindi ko sinasabing mali kayo, sabi ni Alejandro. Lumapit sa kanyang ina at hinawakan ang balikat nito. Pero baka kailangan din nating subukan ng ibang paraan. Si Clara, nakikita ko ang pagmamahal niya. Hindi lang ito basta trabaho para sa kanya. Tinitigan ni Doña Elena si Alejandro. Pagkatapos ay si Clara at sa wakas ay kay Maya na tila natatakot sa tensyon sa silid. Humugot siya ng malalim na hininga. Sige, sabi niya. Ang boses ay mas mahina na ngayon, ngunit may halong babala. Pagbigyan natin siya. Ngunit Alejandro, kung sakaling may mangyari,
Kung sakaling masira mo ang bata dahil sa kabobohan ng babaeng ito, ikaw ang mananagot sa akin. Nakahinga ng maluwag si Alejandro. Tumango siya kay Clara, isang senyales ng pasasalamat at pag-asa. Ngunit hindi mapigilan ni Clara ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang pahintulot na ito ay tila isang pansamantalang tigil putukan lamang. Nang mag-isa na ulit sila ni Maya sa kwarto, pagkaalis ni Doña Elena, tumingin si Clara sa bata. Nakita niyang nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito, ngunit hindi na ng takot. Dahan-dahan, kinuha ni Clara ang kanyang maliit na gitara na dala niya noon pa man. Hindi ito kasama sa mga gamit niya noon. Ito ay isang lihim na sandata. Ngumiti siya kay Maya. "Gusto mo bang kumanta ulit, Maya?" tanong ni Clara. Ang boses ay malambing. "Ngayon, tayo naman ang gagawa ng sarili nating musika." Kinuha ni Clara ang unang nota, isang simpleng chord. Si Maya ay tahimik na nakikinig. Ang ulo nito ay bahagyang nakahilig. At habang tumutugtog si Clara, nagsimula siyang kumanta. Hindi ng isang kantang naririnig niya sa radyo, kundi isang simpleng awit na ginawa niya para kay Maya. Isang awit tungkol sa mga kulay, tungkol sa mga ibon, tungkol sa pag-asa. At sa unang pagkakataon, si Maya ay hindi lang nakikinig. Tila kasama ito sa musika, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikislap at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang gumalaw ng marahan sa hangin na parang sumasayaw sa himig. Ang himig na nilikha ni Clara ay tila isang maliit na punla na itinanim sa tuyot na lupa. Si Maya, sa kauna-unahang pagkakataon na nakikita ni Clara, ay hindi lamang nakikinig, kundi tila nakikilahok sa musika. Ang kanyang mga daliri gumagalaw sa hangin na parang sinasabayan ang bawat nota. At sa kanyang mga mata, hindi na lamang pagkalito ang naroon, kundi isang kislap na tila naghahanap ng higit pa. Ang katahimikan ni Maya ay nagsisimulang magkaroon ng tinig. Puno ng kagalakan ang puso ni Clara. Ang bawat kilos ni Maya, gaano man kaliit, ay tila isang malaking tagumpay. Naramdaman niya ang init na gumagapang sa kanyang dibdib. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Ito ang pag-asa na hinahanap niya. Ito ang dahilan kung bakit siya nandito. Ngunit kasabay ng saya, isang anino ng pag-aalala ang sumilay sa kanyang isipan. Alam niyang hindi magugustuhan ni Doña Elena ang anumang pagbabago na ito. Alam niyang ang maliit na pag-asang ito ay maaaring agad na mapatay kung hindi siya magiging handa. Habang patuloy na tumutugtog ang gitara, si Clara ay kumakanta. Ang boses niya ay puno ng damdamin. Inilalarawan niya sa awit ang mga bagay na gusto ni Maya, ang mga kulay na nakikita niya sa labas ng bintana, ang mga ibon na tila masayang lumilipad, ang araw na sumisikat pagkatapos ng ulan. At sa bawat linya, tinitignan niya si Maya. Hinihikayat ito na makilahok. Biglang tumigil si Maya sa paggalaw ng kanyang mga kamay. Nakatingin ito kay Clara at tila may gustong sabihin. Dahan-dahan, itinuro ni Maya ang isang piraso ng papel na nasa sahig. Pagkatapos ay ang kanyang bibig. Pagkatapos, itinuro niya muli ang papel. Napaisip si Clara. "Gusto mong isulat ko?" tanong niya. Bagaman alam niyang hindi pa rin nagsasalita si Maya. "Oo, gusto mong iguhit natin?" Biglang kinuha ni Maya ang isang piraso ng papel at ang isang pulang krayola. Tumingin ito kay Clara, pagkatapos ay sa kanyang sariling bibig, at pagkatapos ay sa papel. Naintindihan ni Clara. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at isang dilaw na krayola. Pagkatapos, nagsimula siyang gumuhit ng isang malaking, bilog na araw. Nang matapos siya, itinuro niya ang sarili niyang guhit. "Araw," sabi ni Clara. Pagkatapos, tumingin siya kay Maya.
Itinuro niya ang papel ni Maya at pagkatapos ay ang kanyang sariling bibig. Ikaw? Nag-alinlangan si Maya ng ilang sandali. Pagkatapos, dahan-dahan, kinuha niya ang pulang krayola at iginuhit ang isang maliit, bilog na mukha sa gitna ng kanyang papel. Pagkatapos, gumamit siya ng itim na krayola para iguhit ang dalawang maliit na mata at pagkatapos, isang maliit na kurba sa ilalim ng mga mata. Isang ngiti. Napatigil ang paghinga ni Clara. Hindi ito isang perpektong nangiti, ngunit ito ay isang nangiti. Ang unang tunay na ngiti na nagmula kay Maya mula nang makilala niya ito. Isang ngiti na nagmumula sa kanyang puso. Maya, bulong ni Clara. Puno ng pagkamangha at kasiyahan. Tumingin siya sa kanyang guhit ng araw at pagkatapos ay sa guhit ni Maya na may ngiti. Maganda yan, Maya. Maganda. Nang marinig ni Alejandro na nasa labas lang ng silid ang tunog ng mahinang tawanan mula kay Maya, agad siyang pumasok. Nakita niya ang dalawang guhit sa sahig at ang dalawang babae na nakangiti. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Maya na hindi niya nakita noon. Ito ay higit pa sa pagtugtog ng musika. Ito ay pagkakakonekta. Nakakatuwa naman, sabi ni Alejandro. Ang boses niya ay may halong pagkamangha at tunay na saya. Mukhang nagkakasundo na talaga kayo. Napatingin si Clara kay Alejandro at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na pag-asa sa mga mata nito. Ito ay higit pa sa simpleng pag-aalaga. Ito ay ang pagbibigay ng liwanag sa isang madilim na buhay. Kailangan lang po ng pasensya, sir. Sabi ni Clara, ang boses niya ay malambing. At pagmamahal. Ngumiti si Alejandro. Ngunit ang nangiting iyon ay mabilis na napalitan ng pag-aalala nang marinig niya ang pagdating ng wheelchair ni Doña Elena sa hallway. Pumasok si Doña Elena, ang mukha niya ay blangko. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kahit anong mali. Nakita niya ang mga guhit sa sahig, ang dalawang babae na nakangiti, at si Alejandro na tila mas masigla kaysa dati. Mukhang masaya kayo dito, sabi ni Doña Elena. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit may bahid ng pagkairita. Ang tingin niya ay napako kay Maya na tila nagulat sa kanyang pagdating at mabilis na itinago ang kanyang guhit sa likod niya. Ma, simula ni Alejandro, si Clara, nakakakita na ng pagbabago kay Maya. Pagbabago? Ulit ni Doña Elena, lumapit kay Maya. Anong klaseng pagbabago? Tiningnan niya ang guhit na tinatago ni Maya. Dahan-dahan, inalis ni Maya ang kamay niya at nakita ni Doña Elena ang simpleng guhit ng mukha na may ngiti. Napakunot ang noo ni Doña Elena. Tinitigan niya si Maya, pagkatapos ay si Clara. Ang kanyang mga mata ay tila nagsusuri ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Nagsasalita na ba siya? Tanong ni Doña Elena. Ang boses ay tila naghahanap ng kasinungalingan. Umiling si Clara. Hindi pa po, ma'am. Pero nagsisimula na siyang magpakita ng emosyon. Naguguhit na po siya. Naguguhit? Sabi ni Doña Elena na parang hindi kumbinsido. At ito ang tinatawag mong pagbabago? Tumingin siya kay Alejandro. Alejandro, tama ba ang ginagawa ng babaeng ito? Imbes na turuan mo siyang magsalita, pinaguguhit mo lang siya? Baka mas lalo mo lang siyang ginugulo. Naramdaman ni Clara ang paglamig ng kanyang mga kamay. Alam niya na nandito na ang pagsubok. Alam niya na hindi magugustuhan ni Doña Elena ang anumang pag-unlad na hindi niya kontrolado. Ma, mahinang sabi ni Alejandro, lumapit sa kanyang ina. Hindi lang po ito pagguhit. Ito ang unang paraan para makapagpahayag si Maya. At si Clara, nakikita ko ang dedikasyon niya. Dedikasyon? Tumawa ng mahina si Doña Elena, isang tawang walang saya. O baka naman, ambisyon? Gusto niyang maging bayani sa mata ng anak ko, ha? Tumingin siya kay Clara. Ang mga mata niya ay tila nagsisiyasat. Mag-ingat ka, Clara. Hindi madaling makipaglaro sa mga alaala.
lalo na kung ang mga alaala na yon ay puno ng sakit. Napakagatlabi si Clara. Ang mga salita ni Doña Elena ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Alam niya na ang pagsubok na ito ay mas malaki kaysa sa inaakala niya. Ang pag-asa na nararamdaman niya ay tila may kasamang malaking panganib. Nang umalis si Doña Elena, tila nawala ang init sa silid. Nakita ni Clara ang pag-aalala sa mukha ni Alejandro. Tumingin siya kay Maya na tila nababalisa sa tensyon. Dahan-dahan, kinuha ni Clara ang kanyang gitara. Kahit napagod at nababagabag, alam niyang kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang ibalik ang liwanag na nagsisimula nang sumilay sa mga mata ni Maya. Ngumiti siya kay Maya. Isang ngiti na puno ng determinasyon. "Halika, Maya," sabi niya. "Kahit ano pa ang sabihin nila, tayo ay magpapatuloy. Tara, sabay tayong kumanta." Inabot niya ang kanyang gitara at nagsimulang tumugtog ng isang malumanay na himig. Si Maya, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, ay kinuha ang kanyang papel at krayola. Hindi na ito gumuhit ng araw. Sa pagkakataong ito, gumuhit ito ng isang figura. Isang figura na may mahabang buhok at sa tabi nito, isang mas maliit na figura na tila nakahawak sa kamay nito. Napatigil si Clara sa pagtugtog. Nakita niya ang guhit. Hindi pa rin ito malinaw. Ngunit sa kanyang puso, alam niya ang ibig sabihin nito. Ang isang malaking figura ay marahil ang kanyang ina at ang maliit na figura ay si Maya. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita si Maya ng pagnanais na kumonekta. Hindi lamang sa kanya, kundi sa alaala ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Clara, ngunit puno siya ng determinasyon. Kumanta siya, hindi para kay Alejandro o para kay Doña Elena, kundi para kay Maya. Para sa maliit na batang ito na nagsisimula nang makahanap ng tinig sa pamamagitan ng musika at kulay. Alam niyang ang daan ay mahirap, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang tama ang kanyang ginagawa. Ang munting musika at ang guhit na puno ng pag-asa ay tila naging isang hamon sa nagaharing katahimikan ng tahanang ito. Si Doña Elena, na nasaksihan ang pag-usbong ng isang ugnayang hindi niya kontrolado, ay hindi maaring manatiling tahimik. Ang kanyang nakasanayang mundo, kung saan siya ang sentro ng lahat, ay tila nayayanig. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang tiyakin na ang kaayusan na kanyang pinaniniwalaan ay mananatili. Sa likod ng kanyang matikas na anyo at malamig na mga salita, nakakulong ang isang malalim na takot kay Doña Elena. Takot sa pagkawala ng kontrol. Takot sa pagbabago. At higit sa lahat, takot na baka ang kanyang apo, ang huling alaala ng kanyang anak, ay mapunta sa maling kamay. Isang kamay na hindi kasing linis at kasing tayog ng kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang mga plano ay hindi lamang nagmumula sa pagiging mapagmataas, kundi sa isang desperadong pagnanais na protektahan ang kung ano ang sa tingin niya ay nararapat lamang sa kanilang angkan. Pagkatapos ng insidente sa kwarto ni Maya, mas lalong tumindi ang pagbabantay ni Doña Elena. Hindi na ito basta nagbibigay ng mga babala. Nagsimula na itong kumilos. Ginagamit nito ang kanyang posisyon at impluwensya sa loob ng bahay upang gumawa ng mga hakbang na hindi agad mapapansin, ngunit may malalim na epekto. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal si Clara, tinawag siya ni Doña Elena sa kanyang silid. Ang silid ng matandang babae ay mas malaki at mas marangya kaysa sa kahit anong parte ng bahay, puno ng mga mamahaling antigong gamit at mga larawan ng kanyang pamilya noong unang panahon. Clara, simula ni Doña Elena, nakaupo sa kanyang malaking upuan. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Malapit na ang kaarawan ng apo ko. Tumango si Clara, hindi sigurado kung saan patungo ang usapan. "Opo, ma'am. Nakakatuwa po. Gusto kong maging espesyal ang araw na yon," sabi ni Doña Elena. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang lumang album ng litrato
na nakapatong sa isang maliit na mesa. At gusto kong lahat ay nasa tamang ayos. Kasama ka na doon. Sige po, ma'am, sagot ni Clara. Pinipilit maging kalmado. Narinig ko ang mga kwento tungkol sa'yo. Sabi ni Doña Elena, ang boses ay tila biglang naging mas personal, ngunit may lamig pa rin. Nagaling ka sa probinsya, na mahirap ang buhay doon, na kailangan mong magtrabaho para sa pamilya mo. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang pisngi. Ito na ang simula ng kanyang pag-atake. Opo, ma'am. Totoo po iyon. Alam mo ba? Nagpatuloy si Doña Elena. Binuklat ang album. Ang dating kasambahay dito, si Lourdes, napakagaling niya. Siya ang nag-alaga sa akin noong bata pa si Alejandro. Siya rin ang nag-alaga sa asawa ni Alejandro. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda nang banggitin ang kanyang manugang. Malinis ang trabaho niya. Hindi siya pakialamera at hindi siya nagpapanggap na mahal niya ang pamilya. Alam niya ang lugar niya. Naglakas loob si Clara na magtanong, "Nasaan na po si Lourdes, ma'am?" Biglang nagsara ang album. Tumingin si Doña Elena kay Clara. Ang kanyang mga mata ay tila may itinatagong lihim. Umalis siya. Maraming taon na ang nakalipas at hindi na siya bumalik. May bahid ng pagbabala sa kanyang tinig. Mahalaga ang tiwala, Clara, at ang katapatan. Hindi ko ito binibigay basta-basta. At kapag nawala ito, mahirap nang maibalik. Pagkatapos ng usapang yon, nagsimulang magkaroon ng mga maliliit na pagbabago sa buhay ni Clara sa loob ng bahay. Minsan, nawawala ang mga gamit niya. Isang tuwalya, isang kutsara. Minsan naman, nakakarinig siya ng mga bulong-bulungan mula sa ibang mga kasambahay na tila nagbabanta. Sinubukan niyang kausapin si Alejandro tungkol dito, ngunit tila wala itong napapansin o ayaw lang nitong pansinin dahil sa ayaw niyang masaktan ang kanyang ina. Isang araw, habang naglilinis si Clara ng mga lumang gamit sa bodega, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng mga lumang dyaryo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang ilang mga gamit, isang maliit na laruang manika, isang tuyong bulaklak, at isang piraso ng papel na tila may sulat. Napakabasa ng sulat at tila may mga bakas ng luha. Sinubukan niyang basahin ito, ngunit ang mga salita ay kupas na at mahirap maintindihan. Ngunit sa ilalim ng sulat may nakasulat na pangalan, Lourdes. Biglang may pumasok sa bodega, si Doña Elena. Nang makita nito si Clara na hawak ang kahon, ang kanyang mukha ay nagbago. Nagdilim ang kanyang mga mata. Ano ang ginagawa mo dyan? Mahigpit ang kanyang tanong. Napalunok si Clara na itago ang kahon sa likod niya. Wala po, ma'am. Naglilinis lang po. Huwag kang magsinungaling sa akin, sabi ni Doña Elena. Lumapit kay Clara. Nakita ko ang hawak mo. Inabot nito ang kamay ni Clara. Pilit na kinukuha ang kahon. Naramdaman ni Clara ang lakas ng matandang babae. Sa pagpipilit, nahulog ang kahon at bumagsak ang mga laman nito sa sahig. Napatingin si Doña Elena sa mga gamit, lalo na sa tuyong bulaklak at sa kupas na sulat. Ang kanyang mukha ay tila nagbago, nagpakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Clara, isang halo ng galit, takot at kalungkutan. Iyan ang mga alaala ko, sabi ni Doña Elena. Ang boses ay nanginginig. Huwag mong hawakan yan. Patawad po, ma'am, sabi ni Clara, nanginginig. Hindi ko po alam. Lumabas ka dito. Sigaw ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay bumalik sa dating lamig, ngunit may kasamang matinding galit. At huwag na huwag mong hahaluin ang mga gamit ko. Nang makalabas si Clara sa bodega, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Ang mga gamit na yon, ang mga salita ni Doña Elena, tila may kinalaman ang mga ito sa kanyang nakaraan, sa pag-alis ni Lourdes at marahil sa pagkatao ng matandang babae mismo.
Naisip niya na ang pagiging masyadong malapit sa mga sikreto ng bahay na ito ay maaaring maging mapanganib. Ngunit sa parehong oras, mas lalo siyang nagkaroon ng determinasyon na malaman ang katotohanan. Ang panggigipit ni Doña Elena ay hindi lamang dahil sa pagiging mapagmataas. Tila may malalim itong pinanggagalingan. Ang madilim na bodega, ang mga kupas na sulat, at ang biglaang pagbabago sa kilos ni Doña Elena ay nagbukas ng isang pinto na matagal nang nakasara. Si Alejandro, na tila naguguluhan sa kakaibang kilos ng kanyang ina at sa mga pahiwatig na naririnig niya mula kay Clara, ay nagsimulang magtanong ng mga bagay na matagal na niyang iniiwasan. Ang alaala ng kanyang asawa ay laging naroon. Ngunit ang mga detalye ng kanilang huling mga taon, ang tensyon sa pagitan ng kanyang asawa at ina, ay tila natabunan ng sakit ng pagkawala. Sa puso ni Alejandro, may bumabalik na mga piraso ng alaala na tila nagbabanta na bumuo ng isang larawan na ayaw niyang makita. Ang mga panahong tila wala siyang ginagawa habang ang kanyang asawa ay nahihirapan. Ang mga sandaling tila nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang babaeng pinakamahalaga sa kanya. Ang pag-asa na dala ni Clara ay nagsimulang maging komplikado. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapagaling ni Maya. Ito ay tungkol sa pagharap sa isang nakaraan na tila hindi patapos. Ang pagpipilian ay hindi na lamang kung sino ang mas magaling mag-alaga kay Maya, kundi kung sino ang tunay na nagsasabi ng totoo at kung ano ang tunay na nangyari. Nagdudulot ng kakaibang tensyon ang mga nagdaang araw sa tahanan ng mga Reyes. Si Clara, bagaman patuloy na nagpapakita ng malasakit kay Maya, ay tila mas maingat na ngayon sa kanyang mga kilos, lalo na kapag naroroon si Doña Elena. Palagi niyang nararamdaman ang matalas na tingin ng matandang babae na tila nagbabantay sa bawat kanyang galaw. Si Alejandro naman ay tila malalim ang iniisip. Madalas itong nakaupo mag-isa sa kanyang study room, hawak ang mga lumang litrato, lalo na ang mga litrato ng kanyang yumaong asawa, si Isabela. Tila may hinahanap itong kasagutan. Isang hapon, habang nag-aayos si Clara ng mga gamit sa lumang silid-tulugan na dating kwarto ng mag-asawang Reyes, napansin niya ang isang maliit na diary na nakatago sa ilalim ng unan sa aparador. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang pangalan na nakasulat sa unang pahina ay Isabela Reyes. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang hindi niya dapat basahin ito. Ngunit ang pagkausisa at ang mga tanong na bumabagabag sa kanya tungkol sa pamilyang ito ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Sinimulan niyang basahin ang mga unang pahina. Ang mga unang entries ay puno ng pagmamahal kay Alejandro at tuwa sa pagdating ni Maya. Ngunit habang tumatagal ang mga pahina, nagbago ang tono. Nabanggit ni Isabela ang lumalalang sakit niya. Hindi lamang pisikal, kundi pati na rin ang emosyonal na hirap na nararamdaman niya sa pakikisama sa kanyang biyenan. Nakasulat doon ang mga salita ni Doña Elena na naninisi sa kanya, sa kanyang kalusugan, sa kanyang kakulangan na magbigay ng malusog na anak at sa pagiging masyadong emosyonal at mahina para sa kanilang pamilya. Nakasulat din ang mga sandali ng pag-aaway nila ni Alejandro na tila hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito nakikipag-usap sa kanyang ina tungkol sa mga ito. Hindi ko na alam kung saan ako lilingon, nakasulat sa isa sa mga pahina. Pakiramdam ko, binibigatan ako ng lahat. Si Mama Elena, parang hindi ako mahal ng kanyang anak, at si Alejandro, mahal niya ako, alam ko. Pero parang hindi niya nakikita ang sakit na nararamdaman ko. O baka, ayaw lang niyang makita? May isang entry na talagang pumukaw sa atensyon ni Clara. Nakasulat doon. Nakakausap ko si Lourdes minsan. Siya lang ang tanging nakakaintindi sa akin dito. Siya ang nagsasabi sa akin na lumaban ako, na huwag akong magpatalo sa kanila. Pero alam ko, nababagabag din siya.
Alam kong may tinatago si Mama Elena tungkol sa kanya. Isang bagay na hindi ko lang basta malaman. Biglang may narinig si Clara na yabag sa labas ng kwarto. Mabilis niyang isinara ang diary at itinago ito sa kanyang damit bago lumabas ng silid. Nakita niya si Alejandro na papalapit, tila naghahanap ng isang bagay. "Clara, nakita mo ba ang lumang diary ni Isabela?" Tanong ni Anya. Ang boses ay nagmamadali. Hindi ko na mahanap. Naramdaman ni Clara ang pagkabog ng kanyang puso. Ito na ang pagkakataon, ngunit paano niya sasabihin? "Nasa akin po, sir," sabi ni Clara. Dahan-dahang inilabas ang diary. "Nakita ko po sa aparador kanina." Tinitigan ni Alejandro ang diary, pagkatapos ay si Clara. Tila may pagdududa sa kanyang mga mata, ngunit mas nangingibabaw ang pagkaakit sa nilalaman ng libro. Inabot niya ito. "Salamat," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Hindi ko alam kung bakit ko ito hinahanap, pero parang kailangan ko itong mabasa ulit." Habang binubuklat ni Alejandro ang diary, hindi niya napansin ang isang maliit na papel na nahulog mula rito. Kinuha ito ni Clara. Tila isang reseta ito, ngunit may kakaibang gamot na nakasulat. Isang gamot na tila pampakalma, ngunit may mga side effects na nakakabahala. Sa ilalim ng reseta, may pangalan ng doktor na hindi niya kilala at isang petsa na halos 2 taon na ang nakalipas bago pa man mamatay si Isabela. Kasama nito ang isang maliit na note na nakasulat sa handwriting ni Isabela. "Mahal, ito ang sinasabi ni Mama Elena na kailangan ko para gumaling. Pero pakiramdam ko, may mali dito. Pakiramdam ko, may tinatago siya sa akin." Namilipit ang sikmura ni Clara. Nakita niya ang galit at pagkalito sa mukha ni Alejandro habang binabasa niya ang diary. Ngunit hindi niya ito maipapakita. Kailangan niyang ilabas ang natuklasan niya. "Sir," sabi ni Clara. Ang boses ay nanginginig. "Nang mabasa ko po ang diary, may nahulog na isang papel. Ito po iyon." Inabot niya ang reseta at ang note. Binuklat ni Alejandro ang papel. Ang kanyang mukha ay tila nagbago sa pagkabigla. Pagkatapos ay sa galit. Binasa niya ang mga salita ni Isabela, ang pangalan ng doktor, at ang petsa. Tila may biglang nabuo sa kanyang isipan. "Hindi," bulong ni Alejandro. "Hindi totoo yan. Si Mama. Hindi niya magagawa iyon." "Sir," sabi ni Clara, "alam ko po na mahirap paniwalaan. Pero tingnan niyo po ang mga sulat ni Lourdes na nakuha ko sa bodega at ang sinasabi ni Isabela dito. Tila may kinalaman po si Doña Elena sa pagkamatay ng inyong asawa." Tinitigan ni Alejandro si Clara, pagkatapos ay ang diary, ang reseta, at ang note. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay tila nagiging malinaw, ngunit sa paraang mas masakit kaysa sa kanyang inaasahan. Ang imahe ng kanyang ina, ang babaeng nag-alaga sa kanya, ay tila nabahira ng isang madilim na lihim. Ang pagpipilian ay hindi na lamang tungkol kay Maya o kay Clara. Ito ay tungkol sa pagharap sa katotohanan na ang pinakamalapit sa kanya ay maaaring ang taong nagdulot ng pinakamalaking pinsala. Ang katotohanang nagsimulang mabunyag ay tila isang nagbabagang uling sa kamay ni Alejandro. Ang bawat piraso ng ebidensya, ang diary ni Isabela, ang reseta, ang mga sinabi ni Clara ay bumubuo ng isang larawan na puno ng kasinungalingan at panlilinlang. Ngunit ang pagharap sa katotohanan ay hindi madali, lalo na kapag ang taong pinagkakatiwalaan niya ang siyang nasa likod ng lahat. Si Doña Elena, nararamdaman ang pagbabago sa kilos ni Alejandro at ang pagiging mapilit ni Clara ay hindi maaaring maghintay pa. Kailangan niyang kumilos ng mas agresibo. Sa puso ni Clara, ang pagtuklas sa katotohanan ay nagbigay ng lakas, ngunit kasabay nito ay nagdulot ng matinding takot. Alam niyang ang kanyang ginagawa ay mapanganib. Alam niyang ang pagharap kay Doña Elena ay maaaring magdulot ng mas malalang problema, hindi lamang para sa kanya,
kundi pati na rin para kay Maya at Alejandro. Ngunit hindi na siya maaring umurong. Ang pagmamahal niya para kay Maya at ang paggalang niya kay Alejandro ay nagtulak sa kanya na ipagpatuloy ang laban kahit patila siya ay nag-iisa laban sa isang malakas na kalaban. Pagkatapos ng pagkatuklas sa diary at sa reseta, tila nagbago ang lahat sa pagitan ni Alejandro at Clara. May bagong pagkakaintindihan sa kanilang mga mata, isang pagkakaisa na hindi pa nila nararanasan noon. Ngunit kasabay nito, mas lalong tumindi ang pagbabantay ni Doña Elena. Isang gabi, habang naghahanda si Clara ng hapunan, narinig niya ang pagkalampag ng pinto sa isa sa mga silid sa ikalawang palapag. Nang tingnan niya ang pinanggalingan ng tunog, nakita niya si Doña Elena na papalabas mula sa dating kwarto ni Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. "Ano ang ginagawa mo dito, Clara?" Mariing tanong ni Doña Elena. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Naghahalongkat ka na naman ba ng mga gamit ng iba?" "Patawad po, ma'am," sabi ni Clara. Nanginginig ang boses. "Naglinis lang po ako ng kusina. Huwag mo akong lokohin," sabi ni Doña Elena. Lumapit kay Clara. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga. "Alam ko ang ginagawa mo. Alam ko ang plano mo. Gusto mong sirain ang pamilya ko, hindi ba?" "Hindi po, ma'am," mariing sagot ni Clara. "Gusto ko lang po na maging malaya si Maya sa panlilinlang." "Lumalala ka na," sabi ni Doña Elena. Ang kanyang mga kamay ay tila gustong manampal. "Hindi mo alam ang iyong ginagawa. Hindi mo alam kung sino ang iyong kinakalaban." Sa sandaling iyon, naririnig nila ang yabag ni Alejandro na papalapit. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. "Ano ang nangyayari dito?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Alejandro," sabi ni Doña Elena. Ang kanyang tono ay biglang nagbago. Nagiging parang naaawa. "Ang babaeng ito, sinisiraan niya ang pangalan natin. Naghahalongkat siya ng mga gamit, nagbabasa ng mga pribadong sulat. Hindi ko alam kung ano ang balak niya." Napakagatlabi si Clara. Alam niyang ito na ang pagkakataon ni Doña Elena na palabasin siyang masama. Ngunit hindi siya magpapatalo. "Sir," sabi ni Clara, tumingin kay Alejandro. "Ang totoo pong nangyari. Nakita ko po ang reseta na ibinigay ninyo sa akin kanina at ang diary ni Isabela. Hindi po ito basta-basta nawala. Pinagtaguan po ito ni Doña Elena." "Ano ang sinasabi mo?" Galit na sabi ni Doña Elena. "Naglolokohan na ba tayo dito?" "Hindi po, ma'am," sabi ni Clara. Ang boses niya ay tumibay. "Alam ko po ang tungkol sa gamot na yon at alam ko po ang tungkol sa mga sulat ni Lourdes." Namilipit ang mukha ni Doña Elena. Ang kanyang galit ay tila mas lalong lumala. "Magsisinungaling ka!" sigaw niya. "Hindi mo alam ang kahit ano." Ngunit si Alejandro, na nakarinig na ng mga pahiwatig mula kay Clara at nakabasa na ng ilang bahagi ng diary, ay nagsimulang magduda. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. "Mama, totoo ba ang sinasabi ni Clara? Tungkol sa reseta? Tungkol kay Lourdes?" Napasigaw si Doña Elena. "Hindi. Mali ang mga yan. Puro kasinungalingan. Ang babaeng yan. Gusto lang niyang paghiwalayin tayo." Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na boses ang narinig mula sa may pinto ng kwarto ni Maya. "Mama?" Napahinto ang lahat. Tumingin sila kay Maya na nakatayo sa may pintuan. Ang mga mata ay nakatingin sa kanilang lahat, puno ng pagkalito at takot. Sa unang pagkakataon, naririnig nila ang salitang mama mula sa kanya, ngunit hindi ito dahil sa pagkilala, kundi dahil sa pagkabigla sa sigawan. Napakalambing ng pagkakabigkas ni Maya ng salitang iyon, ngunit ang tunog nito ay tila isang malakas na sampal para kay Doña Elena. Tila nawalan ng lakas ang matandang babae. Nakita niya ang takot sa mata ni Maya at tila bumalik ang lahat ng kanyang dating kinatatakutan. "Maya," bulong ni Alejandro, lumapit sa kanyang anak. "Anak?" Napansin ni Clara ang pagkakataon.
Hindi ito ang tamang oras para magpatuloy sa pag-aakusa, kundi para ipakita ang pagmamahal at pag-aalaga na nararapat kay Maya. Dahan-dahan siyang lumapit, inabot ang isang kumot at ibinalot ito kay Maya. "Shh, Maya," mahinang sabi ni Clara. "Okay lang, nandito kami." Tumingin si Doña Elena kay Clara, pagkatapos ay kay Alejandro, na yakap ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay tila nagbago, nawala ang dating galit at napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Nakita niya ang pagkakaisa ng dalawang tao na hindi niya inasahan, at ang kanyang apo na tila mas nakakaramdam ng seguridad sa piling ng iba. Hindi, hindi pwede, bulong ni Doña Elena na paatras. "Hindi ko ito hahayaan." Bigla siyang tumalikod at mabilis na umalis, nagmamadaling umakyat sa hagdan patungo sa kanyang silid. Ang huling mga salita niya ay tila may halong determinasyon at desperasyon. Naiwan sina Alejandro, Clara at Maya sa gitna ng sala, tahimik. Ang sigawan ay tumigil, ngunit ang tensyon ay nanatili. Tumingin si Alejandro kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, ngunit pati na rin ng pag-aalala sa kung ano ang susunod na mangyayari. "Clara," sabi ni Alejandro, ang boses niya ay puno ng pasasalamat. "Salamat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." Ngumiti si Clara, ngunit ang kanyang nangiti ay may halong pag-aalala. "Kailangan nating bantayan si Maya, sir. At kailangan nating maging handa." Itinaas niya si Maya sa kanyang mga bisig, at sa sandaling iyon, tila may isang kakaibang pagkakaisa ang nabuo sa pagitan ng tatlong tao na magkakaiba man ang pinagmulan, ay nagkakaisa sa iisang layunin: ang protektahan ang batang nasa kanilang harapan. Ngunit alam nilang lahat, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang tahimik na pagtalikod ni Doña Elena mula sa sala ay hindi nangangahulugang pagtigil sa kanyang laban. Sa kabaligtaran, ito ang simula ng kanyang pinakamapanganib na hakbang. Nakaramdam siya ng pagkabigo, pagtataksil, at higit sa lahat, takot. Takot na mawala ang kanyang apo at ang kontrol sa kanyang pamilya. Alam niyang hindi na sapat ang mga pahiwatig. Kailangan niya ng isang malakas na suntok, isang bagay na magpapabalik sa lahat sa dati. Kahit pa ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkasira ng lahat. Sa puso ni Alejandro, ang biglaang pagbabago ng kanyang ina at ang pagharap sa katotohanan ay nagdulot ng matinding pagkalito at sakit. Paano niya pagtatagpuin ang pagmamahal niya sa kanyang ina at ang pagmamahal niya sa kanyang anak at kay Clara? Ang imahe ng kanyang ina ay nagbago sa kanyang isipan. Mula sa isang matatag na haligi ng pamilya, naging isang babaeng nababalot ng kasinungalingan at desperasyon. Ngunit ang pinakamalaking pasakit ay ang makita ang paghihirap ni Maya. Ang pagkawala ng kislap sa mga mata nito na tila babalik sa dating kadiliman. Pagkatapos ng insidente sa sala, nagkulong si Doña Elena sa kanyang silid. Hindi na siya lumabas para kumain. Hindi na rin siya nakikipag-usap kaninuman. Si Alejandro ay paulit-ulit na kumatok sa kanyang pinto, ngunit walang tugon. Tanging ang mahinang hikbi ang naririnig mula sa loob. Si Clara naman, bagaman nakaramdam ng kaunting tagumpay, dahil sa pagkakabunyag ng ilan sa mga kasinungalingan, ay hindi mapakali. Nararamdaman niyang hindi pa ito ang katapusan. Tinitignan niya si Maya na tila nababalisa pa rin sa mga nangyari. Ang dating kislap sa mga mata nito ay unti-unting naglalaho. Isang hapon, habang si Clara ay nag-aalaga kay Maya sa parke ng subdivision, isang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Bumaba ang isang abogado na may dalang malaking folder. Tumingin ito kay Clara na may halong pagkaawa. "Ikaw po ba si Clara?" tanong ng abogado. Tumango si Clara. "Ako po si Attorney Santos. May dala po akong legal na dokumento mula kay Doña Elena San Juan," sabi ng abogado. Inabot ang isang papeles kay Clara.
Kailangan niyo pong umalis dito sa loob ng 24 oras. Napalunok si Clara. Ang mga salita ay tila tumusok sa kanyang puso. Umalis? Bakit? Ayon po sa dokumento, sabi ng abogado, may mga aligasyon po kayo na hindi totoo. Kasama na po ang paninira sa pangalan ng pamilya at pagnanakaw ng mga personal na gamit. Naramdaman ni Clara ang paglamig ng kanyang mga kamay. Alam niya na ito ang gagawin ni Doña Elena. Hindi niya inakala na gagawa ito ng ganito kalaking hakbang. Sa sandaling iyon, dumating si Alejandro na nakakita sa eksena mula sa malayo. Nakita niya ang abogado, ang dokumento, at ang takot sa mukha ni Clara. Ano ang nangyayari dito? Tanong ni Alejandro, lumapit sa kanila. Ipinaliwanag ni Clara na nanginginig ang boses, ang sitwasyon. Basa niya ang dokumento. Ang mga paratang ay walang basihan, ngunit alam niyang malakas ang impluwensya ni Doña Elena. Tumingin si Alejandro sa abogado, pagkatapos ay kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Mama, ginawa niya yan? Sir, sabi ni Clara, hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag, pero hindi ko po ginawa ang mga iyon. Sumingit ang abogado. Mr. Reyes, ang aming kliyente ay may matibay na ebidensya laban kay Clara. Kung hindi siya aalis ng kusa, magsasampa kami ng kaso. Napabuntong hininga si Alejandro. Tumingin siya sa kanyang ina na tila hindi niya kilala. Ang imahe ng isang ina na alam niyang mapagmahal, ngunit nagbabago dahil sa kanyang sariling mga takot at kasinungalingan, ay bumabagabag sa kanya. Tiningnan niya si Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at kawalan ng magawa. Clara, sabi ni Alejandro, ang boses niya ay mabigat. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero kailangan mong umalis. Napalunok si Clara. Ang mga salita ni Alejandro ay tila bumagsak na parang mga bato sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan ito. Pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan, pagkatapos ng pagkakabunyag ng katotohanan, tila na baliwala ang lahat. Sir, sabi ni Clara, ang boses ay halos hindi marinig. Pero si Maya, alam ko, sabi ni Alejandro. Isinara ang kanyang mga mata. Pero wala akong magagawa. Kung hindi ka aalis, baka pati ako ay idawit niya at hindi ko hahayaan iyon. Kailangan kong protektahan si Maya. Naramdaman ni Clara ang pagbagsak ng kanyang mundo. Tumingin siya kay Maya na nakatingin sa kanya na parang hindi maintindihan ang nangyayari. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito. Sir, sabi ni Clara, ang boses ay nanginginig. Pangako ko po, hindi ko pababayaan si Maya kahit malayo ako. Nag-angat ng tingin si Alejandro, ang mga mata niya ay puno ng pighati. Clara, salamat sa lahat. Nang araw na yon, dala ang kanyang maliit na bagahe, umalis si Clara sa mansyon ng mga Reyes. Ang kanyang puso ay mabigat, puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Habang papalayo ang sasakyan, tumingin siya sa bintana. Nakita niya si Maya, nakatayo sa balkonahe kasama si Alejandro. Ang maliit na bata ay tila naghahanap ng isang bagay na nawala. Naiwan si Clara sa labas. Dala-dala ang mga alaala ng maliit na batang nagbigay sa kanya ng pag-asa at ang sakit ng pagkakahiwalay na dulot ng mga kasinungalingan at takot. Tila ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala na parang bula. Ang pag-alis ni Clara ay nag-iwan ng malaking kawalan sa tahanan ng mga Reyes. Si Maya, na tila bumalik sa kanyang dating pagiging tahimik at malungkot, ay naging saksi sa pagbabago sa kanyang ama. Si Alejandro, na napilitang itaboy ang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay hindi mapakali. Ang bigat ng kanyang desisyon ay bumigat nang makita niya ang epekto nito sa kanyang anak. Ang tahimik na pag-iral ng ina niya, si Doña Elena, ay tila mas naging mabigat pa, isang paalala ng kasinungalingan na bumabalot sa kanilang pamilya.
Hindi na niya ito kayang tiisin. Sa puso ni Alejandro, ang pagkalito at pagdududa ay nagsimulang mapalitan ng determinasyon. Ang pagtingin sa kawalan ng sigla ni Maya, ang pag-alala sa mga salita ni Clara, at ang pagkilala sa kasinungalingan ng kanyang ina ay nagtulak sa kanya na kumilos. Naramdaman niya ang responsibilidad hindi lamang bilang ama, kundi bilang isang tao na kailangang ituwid ang mali. Ito ay isang desisyon na magpapabago sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang anak. Isang desisyon na kailangan niyang gawin kahit na ito ay mga hulugan ng pakikipaglaban sa sariling ina. Pagkalipas ng ilang araw mula nang umalis si Clara, ang bahay ng mga Reyes ay tila bumalik sa dating katahimikan, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng tensyon at kalungkutan. Si Maya ay halos hindi na lumalabas sa kanyang kwarto. Kapag nakikita niya si Alejandro, tila naghahanap ito ng isang bagay o isang tao, ngunit hindi nito masabi. Ang mga mata nito ay malungkot, tila nawalan ng kislap na minsang nagbigay ng pag-asa kay Alejandro. Sinubukan ni Alejandro na kausapin ang kanyang ina, ngunit si Doña Elena ay nanatiling nakakulong sa kanyang silid. Paminsan-minsan, naririnig niya ang mahinang pag-iyak nito, ngunit hindi ito lumalabas. Nakafocus lamang ito sa kanyang mga personal na gamit, mga bagay na tila naging sandata nito laban sa katotohanan. Isang gabi, habang nakaupo si Alejandro sa tabi ni Maya sa kanyang kwarto, tinitigan niya ang kanyang anak. Ang maliit na kamay ni Maya ay nakahawak sa isang piraso ng papel, kung saan nakaguhit ang isang araw at isang mukha na may ngiti. Tila isang alaala ng mga panahong masaya sila. Maya, mahinang sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig. Mismo si Clara? No? Tumango si Maya, tila isang maliit na bulong. Pagkatapos, itinuro nito ang guhit ng mukha at pagkatapos ay ang kanyang sariling bibig. Bumulong ito ng isang salita. Mahina ngunit malinaw. Clara. Naramdaman ni Alejandro ang kirot sa kanyang dibdib. Ang desisyon niyang ipaalis si Clara ay tila isang malaking pagkakamali. Nakita niya ang epekto nito sa kanyang anak. Ito ang tamang oras. Hindi na niya ito kayang tiisin. Dahan-dahan siyang tumayo. Hintayin mo ako dito, anak, sabi niya kay Maya. Babalik ako. Naglakad si Alejandro patungo sa silid ng kanyang ina. Sa pagkakataong ito, hindi siya kumatok. Direktang binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Doña Elena na nakaupo sa harap ng salamin. Pinagmamasdan ang kanyang refleksyon habang hawak ang isang maliit na larawan ni Isabela. Mama, sabi ni Alejandro. Ang boses niya ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Napalingon si Doña Elena, tila nagulat. Alejandro, anong ginagawa mo dito? Mama, kailangan nating mag-usap, sabi ni Alejandro, pumasok sa silid at sinarado ang pinto sa likod niya. Tungkol saan pa? Sabi ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Hindi ba't malinaw na ang lahat? Ang babaeng yon ay umalis na. Hindi pa po malinaw ang lahat, Mama, mariing sabi ni Alejandro. At hindi ko na po kayang magpanggap na lahat ay ayos lang. Lumapit si Alejandro sa kanyang ina. Tinitigan niya ito sa mata. Mama, binasa ko po ang diary ni Isabela. Nakita ko rin po ang reseta na dala ni Clara. Ang mga sulat ni Lourdes. Napasigaw si Doña Elena. Sinungaling ka! Hindi totoo ang mga yan. Mama, sabi ni Alejandro. Ang boses niya ay tila pumipiyok sa sakit. Bakit niyo po ginawa iyon? Bakit niyo pinatay si Mama Isabela? Napatulala si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay tila nawalan ng kulay. Ang mga salita ni Alejandro ay tila tumama sa kanya ng buong lakas. Hindi ko siya pinatay, humihigbi niyang sabi. Gusto ko lang siyang gumaling. Gusto ko lang na hindi na siya mahirapan. Pero Mama,
sabi ni Alejandro. Ang boses niya ay tumataas. Ang gamot na yon. Ang mga sinasabi ni Isabela, hindi yun para sa pagpapagaling. Iyon ay para pahinain siya. Para mawala ang isip niya. Para mawala siya. Dahan-dahang lumuhod si Doña Elena sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang dating matigas na anyo ay nawala. Napalitan ng isang babaeng lubos na nalulugmok sa kanyang kasalanan. Hindi ko alam na mangyayari iyon. Hikbi niya. Akala ko makakatulong. Akala ko hindi na siya mahihirapan. Akala ko mas mapoprotektahan ko kayo. Protektahan? Naalarma si Alejandro. Mama, ang ginawa niyo po ay pagpatay. At pagkatapos, nilinlang niyo kami. Nilinlang niyo ako. Gusto ko lang na maging masaya kayo, sabi ni Doña Elena. Ang boses niya ay tila nawala na ang lakas. Si Isabela, ang hirap niya, ang sakit niya, at si Alejandro, nakikita ko ang pagod mo. Akala ko, kung mawawala siya, makakapag-focus ka na sa amin, sa akin, at kay Maya. Nanginginig si Alejandro. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Ang kanyang ina, ang taong minahal niya, ay ang mismong taong nagdulot ng pinakamalaking sakit sa kanyang buhay. Mama, sabi ni Alejandro, lumuhod sa harap ng kanyang ina. Hindi niyo po naunawaan. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagkontrol. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagpatay. Tumayo si Alejandro. Ang kanyang puso ay mabigat. Ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Hindi ko na po kayo kayang pagtakpan pa, Mama. Hindi ko na po kayang manahimik. Kailangan nating harapin ito. Dahan-dahan, lumabas si Alejandro ng silid ng kanyang ina. Alam niyang ang kanyang desisyon ay magiging mahirap. Alam niyang ang pakikipaglaban sa sariling ina ay ang pinakamahirap na bagay na gagawin niya. Ngunit para kay Isabela, para kay Maya, at para sa kanyang sariling dangal, kailangan niyang gawin ito. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay kailangang mabuhay. Ang desisyon ni Alejandro na harapin ang katotohanan ay tila isang maliit na ilaw sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang pagharap sa katotohanan ay isang bagay, at ang pagbabalik ng pag-asa sa buhay ni Maya ay isa pang malaking hamon. Ang pagkawala ni Clara ay nag-iwan ng malaking butas, at ang pagpapatuloy ng kasinungalingan ni Doña Elena ay nagpapatindi sa kalungkutan. Kailangan ng isang bagay na mas malakas pa sa mga kasinungalingan. Isang bagay na magpapabalik sa dating sigla ni Maya at magpapatatag sa desisyon ni Alejandro. Kailangan niyang ibalik si Clara. Para kay Clara, ang pag-alis sa tahanan ng mga Reyes ay tila isang pagtalikod sa kanyang sariling pangarap. Ang bawat araw na lumilipas ay puno ng pangungulila kay Maya at sa maliit na pag-asa na nabuo nila. Ngunit nang matanggap niya ang tawag mula kay Alejandro, isang bagong kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Alam niyang hindi magiging madali ang pagbabalik, lalo na sa pagharap kay Doña Elena. Ngunit para kay Maya, handa siyang harapin ang anumang hamon. Ang pagmamahal niya sa bata ay higit pa sa kanyang sariling takot at sakit. Lumipas ang mga araw mula nang makausap ni Alejandro ang kanyang ina. Si Doña Elena ay nanatiling tahimik, ngunit hindi na siya nagtatago sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang determinasyon na tila nagpaplano ng isang bagay. Si Alejandro naman ay nakatutok sa kanyang anak. Napansin niyang mas lalo pang lumala ang kalagayan ni Maya. Ang dating mga guhit na may araw at ngiti ay napalitan ng madidilim na kulay at mga hugis na hindi niya maintindihan. Hindi na niya ito kayang tiisin. Kailangan niyang ibalik ang liwanag na iyon. Kailangan niyang ibalik si Clara. Isang hapon, tinawagan ni Alejandro si Clara. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinahanap ang numero nito sa kanyang telepono. Nang masagot ang tawag,
Narinig niya ang mahinang tinig ni Clara. "Hello?" "Clara," sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pagmamakaawa. "Ito si Alejandro." Natahimik si Clara sa kabilang linya. Naramdaman niya ang pamilyar na tinig na nagdulot ng halo-halong damdamin. Saya, sakit, at pangungulila. "Sir?" "Clara," sabi ulit ni Alejandro. "Gusto ko sanang humingi ng tawad. Sa lahat ng nangyari, sa desisyon ko noon, mali ako. Kailangan kita dito." Napalunok si Clara. Ang kanyang puso ay bumibilis. "Sir, pero..." "Alam ko," sabi ni Alejandro. "Mahirap. At alam ko rin na hindi magiging madali ang pagharap kay Mama. Pero kailangan nating ito para kay Maya. Maya, nagbabago na ulit siya, Clara. Bumabalik sa dati at hindi ko na kaya." Natahimik si Clara ng ilang sandali. Ang mga salita ni Alejandro ay tila nagpapainit sa kanyang puso. Ang pangungulila niya kay Maya ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. "Sir," sabi ni Clara, ang kanyang boses ay nagiging matatag. "Kailan po ninyo ako kailangan? Ngayon na sana," sabi ni Alejandro, na tila may malaking pasanin na nababawasan sa kanyang dibdib. "Kailangan ko kayong dalawa. Kailangan ko kayong dalawa para makayanan namin ito." Nang araw na yon, naghanda si Clara ng kanyang mga gamit. Ang pagbabalik ay hindi madali. Habang papalapit ang sasakyan sa malaking gate ng mansyon, naramdaman niya ang dating kaba. Ngunit ngayon, ito ay may kasamang determinasyon. Pagpasok niya sa bahay, agad niya itong naramdaman. Ang tensyon ay mas mabigat pa kaysa dati. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya si Alejandro na naghihintay sa kanya sa may sala. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Ngunit sa kabila nito, tila may kulang. "Sir," sabi ni Clara, lumapit kay Alejandro. "Nandito na po ako." "Clara," sabi ni Alejandro. Tumayo at yumakap sa kanya ng mahigpit. "Salamat. Salamat sa pagbabalik mo." Hindi agad nakatugon si Clara sa yakap. Tila nagulat siya sa biglaang pagiging malapit nito. Ngunit naramdaman niya ang katapatan sa yakap na yon. "Nasaan po si Maya?" tanong ni Clara. Bumitaw sa yakap. "Nasa kwarto niya," sabi ni Alejandro. Ang boses ay tila nababagabag. Hindi siya masyadong nagsasalita nitong mga nakaraang araw. Nang marinig niya iyon, hindi na nag-aksaya ng panahon si Clara. Tumakbo siya papunta sa kwarto ni Maya. Bumilis ang kanyang pulso habang papalapit siya sa pinto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Maya na nakaupo sa sahig. Hawak ang isang piraso ng papel, ngunit ito ay blanko. Walang guhit, walang kulay. Tila nawala na ang lahat ng sigla. "Maya," mahinang tawag ni Clara. Napatingala si Maya. Nang makita niya si Clara, ang mga mata nito ay tila nabuhayan ng kaunti. Ngunit ang pagkabuhay na yon ay mabilis ding nawala. Napalitan ng pagkalito. "Clara?" Bulong ni Maya, isang salita na tila nahirapang lumabas sa kanyang bibig. Naramdaman ni Clara ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang tunog na yon, ang pagkilala na yon, ay higit pa sa inaasahan niya. Lumuhod siya sa harap ni Maya. "Oo, Maya," sabi ni Clara. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Ako ito. Bumalik na ako." Dahan-dahan itinuro ni Maya ang papel na hawak niya. Pagkatapos ay si Clara. Pagkatapos itinuro niya ang kanyang sarili. Parang nagtatanong kung nandito na ba talaga si Clara at kung mananatili na ba ito. Ngumiti si Clara, isang ngiting puno ng pangako. "Oo, Maya. Nandito na ako. Hindi na ako aalis." Kinuha ni Clara ang kanyang gitara na iniwan niya noon. Naupo siya sa tabi ni Maya at nagsimulang tumugtog ng isang pamilyar na himig. Ang awit na una nilang pinagsaluhan. Habang tumutugtog siya, tiningnan niya si Maya. Dahan-dahan, kinuha ni Maya ang isang piraso ng papel at isang itim na krayola. Hindi ito gumuhit ng kahit ano. Tumingala ito kay Clara. Pagkatapos,
Tila nag-iisip, itinuro nito ang kanyang gitara. Pagkatapos ay ang kanyang bibig. Naintindihan ni Clara, itinuro niya ang kanyang sarili. Ako? Kakanta? Tumango si Maya. Ngumiti si Clara. Sige. At nagsimula siyang kumanta. Ang boses niya ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Habang kumakanta siya, nakita niya ang unti-unting pagbabalik ng kislap sa mga mata ni Maya. Tumingala si Maya sa kanya at sa unang pagkakataon, isang napakahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara na ang pagbabalik niya ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa batang ito na nangangailangan ng kanyang pagmamahal at pag-aaruga. Ngunit habang nakikita niya ang pag-asa sa mga mata ni Maya, isang anino ang biglang lumitaw sa pintuan ng kwarto. Si Doña Elena. Nakatayo doon, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi matukoy. Galit, lungkot, o determinasyon. Ang pagbabalik ng pag-asa ay hindi pa tapos na laban. Ang pagbabalik ni Clara ay hindi lamang nagbigay ng bagong pag-asa kay Maya at Alejandro, kundi nagdulot din ng matinding hamon kay Doña Elena. Ang kanyang mga lihim ay nagsimula ng mabunyag at ang kanyang kontrol sa pamilya ay tila unti-unting nawawala. Ngayong alam na ni Alejandro ang katotohanan tungkol sa kanyang ina at ngayon na nakikita niyang bumabalik ang sigla ni Maya dahil kay Clara, hindi na niya maaaring hayaan ang kasinungalingan na manatiling nakatago. Ang pamilya ay kailangang humarap sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Sa puso ni Alejandro, ang pagharap sa kanyang ina ay isang mabigat na pasanin. Mahal niya ito, ngunit hindi niya maaaring ipagpatuloy ang pagtatakip sa kanyang mga kasalanan. Ang kaligtasan at kaligayahan ni Maya at ang katotohanan na nararapat para sa kanyang yumaong asawa ay mas mahalaga. Samantala, si Clara, bagaman may lakas na dulot ng pagmamahal niya kay Maya, ay nakakaramdam pa rin ng takot. Alam niyang ang huling hakbang na ito ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala. Ngunit alam din niyang ito ang tanging paraan para makamit nila ang tunay na kapayapaan. Nagsimula ang araw na yon na may kakaibang tensyon sa hangin. Si Doña Elena, matapos ang kanyang pagmamasid sa pintuan ng kwarto ni Maya, ay tila nagbago ang desisyon. Hindi na siya nagkulong sa kanyang silid. Sa halip, bumaba siya sa sala, nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na tila nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago. Nasa sala na rin sina Alejandro at Clara, kasama si Maya na tahimik na nakaupo sa isang sulok, hawak ang kanyang mga krayola. Tila nararamdaman din ni Maya ang kakaibang kapaligiran. Alejandro? Sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng panghihina. May gusto akong sabihin sa inyong lahat. Napatingin sina Alejandro at Clara sa isa't isa. Nakaramdam sila ng kaba. Mama? Tanong ni Alejandro, naguguluhan. Hindi ko na kayang itago pa, sabi ni Doña Elena, tumingin kay Alejandro. Alam ko na alam mo na ang totoo, tungkol kay Isabela at tungkol sa ginawa ko. Napalunok si Alejandro. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkaawa. Mama, sabi ni Alejandro, ang boses niya ay nanginginig. Bakit niyo ginawa iyon? Takot ako, Alejandro, sabi ni Doña Elena. Ang boses niya ay lumambot, ngunit hindi nawala ang determinasyon. Takot ako na mawala ka sa akin. Takot ako na mapunta si Maya sa iba. Si Isabela. Masyado siyang mahina para sa pamilya natin. Akala ko yun ang makakabuti. Makakabuti? Tumawa ng mahina si Alejandro, puno ng pait. Mama, ang ginawa niyo po ay pagpatay. Hindi yun pagmamahal. Alam ko, sabi ni Doña Elena, tumingin kay Clara.
At alam ko na ikaw, Clara, ang nagtulak para mabunyag ang lahat ng ito. Tumingin siya kay Clara. Ang kanyang tingin ay tila sinusuri siya. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng respeto. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng kasambahay ay magkakaroon ng ganitong katapangan. Naglakas loob si Clara na magsalita. Hindi ko po ginawa yon para sa sarili ko, ma'am. Ginawa ko po yon para kay Maya. Para sa katotohanan. Alam ko, sabi ni Doña Elena, tumingin kay Maya na tila naguguluhan sa usapan. At nakikita ko rin ang pagbabago sa kanya dahil sa'yo. Tumigil siya ng sandali. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Biglang kinuha ni Doña Elena ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa, tila isang legal na dokumento. Alejandro, sabi niya, inabot ang papeles. Ito ang aking huling desisyon. Isinusuko ko na ang lahat. Ang pangangalaga kay Maya, ang pamamahala sa mga ari-arian. Lahat ito ay para sa inyo, para kay Maya. Napatingin si Alejandro sa dokumento, pagkatapos ay sa kanyang ina. Tila hindi siya makapaniwala. Mama, sabi niya, naguguluhan. Hindi ko na kayang ipagpatuloy pa ito, sabi ni Doña Elena. Ang boses niya ay tila pagod na. Ang kasinungalingan ay nakakasira. Nakakasira sa akin at nakakasira sa pamilya natin. Gusto ko lang na maging malaya si Maya. At gusto ko lang na mahanap ninyo ang kapayapaan. Tumingin siya kay Maya na tila naintindihan ang ilang bahagi ng usapan. Lumapit si Doña Elena kay Maya at sa unang pagkakataon, yumakap ito sa kanyang apo. Hindi ito ang dating yakap na puno ng pagkontrol, kundi isang yakap na puno ng panghihinayang at pagmamahal. Maya, bulong ni Doña Elena sa tenga ng bata. Sana mapatawad mo ako. Pagkatapos, tumingin siya kay Alejandro at Clara. Mahal ko kayo, sabi niya. Ang boses niya'y nanginginig. Gusto ko lang na maging masaya kayo. At sa sandaling iyon, naglakad si Doña Elena palabas ng bahay, dala ang kanyang maliit na bagahe. Walang sino man ang nagtangkang pigilan siya. Naiwan sina Alejandro, Clara at Maya sa sala, napapalibutan ng katahimikan at ang bigat ng katotohanan na nabunyag. Nang makalabas si Doña Elena, tiningnan ni Alejandro si Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, ngunit pati na rin ng pag-aalala. Clara, sabi niya, tapos na ba ang lahat? Ngumiti si Clara, isang nangiti na may halong lungkot, ngunit may pag-asa. Hindi pa po, sir. Ang pagharap sa katotohanan ay isang simula pa lamang. Ang tunay na paghilom, iyon ang magiging tunay na pagsubok. Tumingin si Alejandro kay Maya na tila naguguluhan pa rin. Lumapit siya sa bata at niyakap ito. Pagkatapos, tiningnan niya si Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. May karapatan kang maging masaya, Maya, sabi ni Alejandro. Ang boses niya ay matatag. At nandito kami para siguraduhin iyon. Niyakap niya si Clara, hindi na bilang isang kasambahay, kundi bilang isang katuwang, isang kasama sa pagbuo ng isang bagong buhay para sa kanilang pamilya. Ang landas sa harap nila ay hindi magiging madali. Ngunit sa wakas, sila ay magkakasama, handang harapin ang anumang hamon na may pag-asa at pagmamahal bilang kanilang gabay. Ang pag-alis ni Doña Elena ay nagbukas ng bagong kabanata para sa pamilya Reyes. Ang mga pader na itinayo ng kasinungalingan at takot ay gumuho, nagbibigay daan sa isang bagong simula. Ngunit ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang iglap. Kailangan pa rin ng panahon para mapuno ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Si Alejandro, Clara at Maya ay magkakasama na ngayon, ngunit ang kanilang paglalakbay patungo sa tunay na pagkakaisa at kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Sa puso ni Clara, ang pagtatapos ng kanilang pakikipaglaban ay nagdala ng kapayapaan, ngunit meron pa ring bahid ng pangamba. Ang pagtatayo ng isang bagong pamilya ay hindi madali. Kailangan niyang maging matatag,
Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para kay Maya at Alejandro. Para kay Alejandro, ang pagharap sa katotohanan ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit ang pagiging ama at ang pagiging anak ay dalawang tungkulin na kailangan niyang balansihin. At para kay Maya, ang pagbabalik ng kanyang nangiti at tinig ay ang pinakamalaking gantimpala. Isang patunay na ang pagmamahal ay may kakayahang maghilom ng lahat ng sugat. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa Barangay Maligaya na tila nagbibigay ng bagong pag-asa sa lahat. Ang dating malungkot na mansyon ng mga Reyes ay tila nabuhayan ng kulay. Ang mga bulaklak sa hardin ay mas masigla at ang hangin ay tila mas sariwa. Nasa kusina si Clara, naghahanda ng almusal. Ang pamilyar na amoy ng mga lutuing Pilipino ay pumupuno sa hangin. Napangiti siya. Ito ang simula ng isang bagong araw, isang bagong buhay. Tumingin siya sa tabi niya, kung saan si Maya ay tahimik na nagdodrawing. Hindi na ito nag-iisa sa kanyang mundo. Maya-maya pa, pumasok si Alejandro. Dala ang isang tasa ng kape. Lumapit siya kay Clara at binigyan ito ng isang mainit na yakap mula sa likuran. "Magandang umaga!" Bulong ni Alejandro sa tenga ni Clara. "Magandang umaga din," sagot ni Clara, lumingon at ngumiti. Naramdaman niya ang init ng yakap nito. Isang yakap na puno ng pagmamahal at pasasalamat. "Kumusta si Maya?" tanong ni Alejandro, tumingin sa kanyang anak. "Masaya siya," sabi ni Clara, ngumiti kay Maya. "Nagdodrawing ng ating pamilya." Lumapit si Alejandro kay Maya. Nakita niya ang drawing nito. Isang malaking araw, tatlong mukha na may ngiti. Isang malaki, isang katamtaman at isang maliit. Ang tatlong mukha ay magkakahawak kamay. "Ang ganda!" sabi ni Alejandro. Ang boses niya ay puno ng damdamin. "Mahal namin kayo, anak." Tumugon si Maya ng isang malinaw ng ngiti at pagkatapos ay bumulong ito, "Mahal ko kayo." Napalitan ng tawanan ang tahimik na kusina. Ang mga salitang yon na matagal na nilang hinintay ay naging musika sa kanilang pandinig. Nang matapos ang almusal, nagpasya silang mamasyal sa parke malapit sa kanilang bahay. Habang naglalakad sila, hawak kamay, napansin ni Clara ang mga tao na nakakatingin sa kanila. May mga bumubulong, may mga nagtataka. Naramdaman niya ang dating takot. Ngunit sa pagkakataong ito ay napalitan ng pagtayo. "Okay ka lang?" tanong ni Alejandro. Napansin ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. "Oo naman," sabi ni Clara, ngumiti. "Mahirap lang talaga ang nasanay ka sa pagiging invisible." "Hindi ka na invisible," sabi ni Alejandro. Hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. "Nandito ka na, kasama namin." Tumingin si Clara kay Alejandro, pagkatapos ay kay Maya na masayang tumatakbo sa kanilang harapan. Naramdaman niya ang kompletong pagmamahal at pagtanggap. Hindi sila perpekto, ngunit sila ay isang pamilya. Sa kanilang paglalakad, nakita nila ang isang matandang babae na nakaupo sa isang bench sa malayo. Nakasuot ito ng simpleng damit at tila malungkot na nakatingin sa kawalan. Ito si Doña Elena. Nag-alinlangan si Alejandro. "Pupuntahan ko ba siya?" Tumingin si Clara kay Alejandro, pagkatapos ay kay Maya. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. "Kailangan po ninyong gawin yon, sir, para sa inyong lahat." Dahan-dahang lumapit si Alejandro kay Doña Elena, habang si Clara at Maya ay naghintay sa malayo. Sa unang pagkakataon, nagkausap ang mag-ina nang walang galit, walang kasinungalingan. Nakinig si Alejandro sa kanyang ina at tila nagbigay ito ng maliit na kapatawaran, hindi sa mga nagawa nito, kundi sa pag-asa na maghilom ang kanilang relasyon. Nang bumalik si Alejandro, ang kanyang mukha ay tila mas magaan. "Nag-usap kami," sabi niya. "Hindi madali, pero isang simula." Bumalik sila sa bahay at nagpatuloy sa kanilang bagong buhay. Sa mga sumunod na linggo, ang mga alaala ng nakaraan
ay unti-unting nagiging mga aral. Ang pagkawala ni Isabela ay hindi na lamang isang sugat, kundi isang paalala ng kahalagahan ng katapatan at pagmamahal. Ang kasinungalingan ni Doña Elena ay nagturo sa kanila ng kahalagahan ng pagharap sa katotohanan, at ang pagdating ni Clara ay nagturo sa kanila kung ano ang tunay na pagmamahal at pagtanggap. Isang gabi, habang nakahiga si Clara sa kanyang maliit na kwarto, nagising siya sa isang mahinang tunog. Nagmamadali siyang lumabas. Nakita niya si Maya na nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Hawak ang isang piraso ng papel. "Clara," mahinang sabi ni Maya. "Gutom ako." Napangiti si Clara. Tumingin siya sa papel na hawak ni Maya. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito isang araw at isang mukha. Mayroon ng malaking bahay, isang malaking puno, at 3 figura na magkakahawak kamay. "Halika," sabi ni Clara. Inalalayan si Maya. "Gutom ka na pala. Tara, gagawa tayo ng masarap na merienda." Habang naglalakad sila papunta sa kusina, hawak kamay, naramdaman ni Clara ang kakaibang kapayapaan. Ang kanilang paglalakbay ay mahaba at puno ng mga pagsubok, ngunit sa wakas, narito sila. Isang pamilyang nabuo hindi sa dugo lamang, kundi sa pagmamahal, pagtanggap, at sa pagpili na maghilom ng magkasama. Ang kanilang bagong buhay ay nagsisimula na, puno ng pagmamahal at handang harapin ang bawat bagong araw, sama-sama. At dito nagtatapos ang kwento ni Clara, Alejandro at Maya. Sa aking mga minamahal na tagapakinig, lubos akong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa bawat kabanata ng paglalakbay ni Clara, Alejandro at Maya. Ang bawat sandali na inyong ibinahagi sa pagbabasa, pakikinig, at pagdamdam sa kanilang kwento ay napakalaking biyaya para sa akin. Sa pagsulat ko ng kwentong ito, naramdaman ko ang bawat tawa, bawat luha, at bawat kurot sa puso ng ating mga bidang karakter. Ang kanilang mga pagsubok, ang kanilang mga pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang kanilang pagmamahal at pag-asa ay naging bahagi rin ng aking puso. Ang pagsulat ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang paglalakbay sa pagtuklas ng kahulugan ng tunay na pag-ibig, ng kapatawaran na kayang maghilom ng pinakamalalim na sugat at ng hindi matitinag na lakas ng pag-asa na nagmumula sa isang pusong puno ng kabutihan. Naway ang mensahe ng pagtanggap, ng pagmamahal, na walang kinikilalang estado sa buhay at ng kakayahan nating maghilom at magpatuloy ay manatili sa inyong mga puso. Sana ay nagdulot ang kwentong ito ng kaunting kilig, kaunting luha, at higit sa lahat, kaunting pag-asa sa inyong mga buhay. Ang inyong mga saloobin at damdamin ay napakahalaga sa akin. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga naiisip. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Sumainyo, Sweet Kilig PH.